Sa lahat ng nakaantabay sa ating programang Ilaw ng Misiya, hatid sa inyo ng Light of Visaya Ministry. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferwelo, kasama sa kabilang linya ang ating tagapagturo from Light of Visaya Ministry, Canada, Brother Richard Gizon. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay. So, ngayon po ay February 13 at nais kong batiin ang aking anak ng happy birthday, Sandra Ferwelo. Birthday niya na yun. Okay, at para po sa ating mga bagong tagapakinig, kasi may mga new listeners tayo, Brother Richard, na gusto kong ma-orient din sila kung paano yung paraan ng ating pagtuturo. So, dito sa programa ay may mga nagtatanong kung bakit madalas nakatutok tayo sa Old Testament. Hindi ba nagtatanong? And then ito po ay alintunod sa schedule ng Torah readings sa mga huling Jews po o Israelitas at Messianic leaders sa buong mundo. Bilang tugon sa utos ng ating Adonai sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, na binanggit naman ng ating Mesiya, Yeshua, sa Marcos 12:29 hanggang 31. Ang sabi niya, "Dinggan mo, O Israel, na ang Panginoon mong Diyos ay isa, at iyong pagkaibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong pag-iisip, at ng buong kalakasan. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Kasama din po sa weekly Torah readings ang mga turo at aral ng mga propeta at Messianic writings o New Testament. Kasama din po yung kung nais niyo po na ma-update sa mga Torah readings na ito, ay bisitahin niyo po ang ating Facebook page, Light of Visaya Sources and Ministries. At dito din po matatagpuan ang radio program series natin ng Ilaw ng Mesias powered by Wildfire Radio 107.3 FM. Okay, sa patuloy po ninyong pakikinig sa ating programa, ay lalo ninyong maunawaan ang kalooban ng ating Ama sa Langit. Matutunan natin siyang mahalin at maunawaan natin ang plano niya sa atin at sa ating mga pamilya. Bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Ama, at mga kapangyarihan sa lahat, kami po ay tumutulog sa iyo sa pagpagitan ng aming Mesias, Yeshua. Maraming salamat po sa patuloy na pagkakataon na binigay mo na kami po ay makapaglingkod sa pamamagitan ng pagpapahal. Na kung sa medyo instrumento din para ihayag kita. Bless our listeners at comment. Pagpalain mo sila sa kanilang pag-ibig, nawang kanilang mga na tanggapin ang lahat ng mga kapapakanan mo na mahayag sa oras na to sa radyo. Bless mo rin pa kami sa pagtuturo, Brother Richard Guzman, at din siya na yun at mga na boses mo ang marinig namin. Ang katuruan mo, pinakiti mo sa puso ng bawat isang upang lahat ay tugon sa iyo mga pagkakas. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang minalangin. Amen. Okay, so dadako na po tayo sa ating lesson for today. Actually, ay sa hapong ito ay ang Torah readings natin na ibabahagi sa atin ni Brother Richard ay mababasa sa Exodo 21 hanggang 24, verse 18, na may pamagat na Mishpatim, na ang ibig sabihin ay judgment o paghuhusga. Pakinggan natin ang pagtatalakay ukol dito at pulutin natin ang mga aral na tumutugma sa panahon natin ngayon sa ating buhay na ihatid sa ating Brother Richard. Maraming salamat, Sister Deb. Magandang hapon po muli sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Maganda't na banggit nga ni Sister Deb na may mga nagtatanong bakit nakafocus sa Old Testament. Unang-una, in practical sense, dahil nga hindi ito nabibigyan ng atensyon sa pulpito ng marami nating mga tagapagturo, ay nagkakaroon ng misunderstanding, no?
Hindi marami sa atin na matagal ng mananampalataya at hindi alam ang mga rules, hindi alam ang mga commandments ng Panginoon, ano? Kaya madalas na nababiolate natin ito. Unknowingly, most of the time. Yung iba naman knowingly, pero hindi natin alam yung kung gaano kagrabe ang ano natin, ano, ang kaparusahan sa ginagawa, no? Kasi parang minsan akala natin ganun-ganun na lang. Sa Exodus, gusto kong emphasize kasi maraming rules dito. Gusto ko munang emphasize muna yung mga talagang mga kadalasan na nakakaligtaan or nababaliwala or parang nai-ignore, no? Sa Exodus 21:15, sabi dito, kung sino daw ang manakit, sinaktan niya physically ang mother niya or ang father niya, ay dapat siyang patayin. So, death penalty, no? Sa batas po natin ngayon, walang ganyan. So, parang ano lang yan parang ang dating ay physical injury. Pero ang batas po kasi ng Panginoon, kapag hindi napatupad ang batas ng Panginoon sa mundo, ang Panginoon mismo ang nagpapatupad. So, tagilid, no? Kaya ang sabi nga doon sa fifth commandment, honor your father and your mother and you will live long in the land, ano? So, on the contrary, kapag hindi mo inonor, pag hindi lang sa hindi mo inonor, sinaktan mo pa physically, ay mamamatay ka talaga. Kung hindi ka man patayin ng gobyerno o dahil nga wala namang law sa government, ang Panginoon mismo ang titira sa iyo, no? Ngayon, in connection din yan sa Exodus 21:17, na kung sino man ang mag-curse sa father niya or mother niya, kinurse niya, hindi niya sinaktan, pero sinumpa niya or talagang minura-mura or whatever, no? Ay papatayin din. Ganon kagrabe, no? Kasi alam natin, mga magulang, mula baby, naalagaan talaga lahat ng ginagawa para sa bata, tapos gaganon-ganonin lang, ano? So, yan, gusto ko pong emphasize yan. Yung Exodus 21:16, na laktawan natin sa pagitan ng ano, kung sino daw ang nag-kidnap ng tao, tapos binenta. Actually, ito yung mga mga human traffickers. Death penalty po 'yan, ano. Sa ibang mga bansa may death penalty sa ganyan, kidnapping and human trafficking, pero in other countries, katulad sa Pilipinas, wala nang death penalty. So wala lang, kulong lang or minsan wala lang nangyayari. Pero hindi po makakaligtas yan sa Panginoon. They will be sure, they will die. Anuhin sila ng Panginoon, ano. Ngayon, ang Exodus 21:33, ito naman ay patungkol sa yung mga naghukay, ano? Marami diyan sa mga construction or mga naghukay lang for whatever purpose. At pag may nahulog doon, dahil hindi nila tinakpan, ay pagbabayaran nila. Babayaran nila either may nasaktan na tao o nasaktan na o animal na namatay, pagbabayaran nila yon. Yon, may batas tayo din diyan patungkol diyan. Pwede ka ring idemanda, no? Ngayon, sa property rights naman, kapag sa Exodus 22:1, kapag daw ay ang isang tao ay nagnakaw ng isang ox o kalabaw o baka, whatever, no? O kanda sheep or goats, whatever, kasi hindi naman kailangan i-identify lahat, ano? At pinatay niya or binenta niya, nawala na, no? Pag kayong oxen daw, 5 times ang kapalit. Tapos kapag sheep or kapag sheep, 4 times. So bakit may discrepancy? Kasi po, yung oxen, ano yan ginagamit yan sa pagsaka. Saka matagal ang buhay niyan, nagkakaroon ng relationship yung farmer, yung tao dun sa ox niya o sa baka niya o sa kalabaw niya, no? Tapos bigla mong inalis, parang nawalan ng anak yan o nawalan ng kapamilya. So hindi makakatrabaho, tsaka malaking effect, no? So ang ano doon, ang restitution is 5 times, ano? Tapos yun ang ano, ang Exodus 22:2 naman, kapag daw ang isang magnanakaw ay napatay habang nananakaw siya sa gabi,
hindi ka responsible sa kanyang dugo, sa kanyang blood. Napatay mo eh. Pero kung may araw na nakita mo siya, nagnanakaw lang, pinatay mo, responsible ka ron. Hindi pwede, no? Um, Tapos kapag naman nahuli yung magnanakaw, talagang dapat ibalik niya lahat ng mga ninakaw niya at pag wala, siya mismo ang ibibenta, no? Pero wala na nga sa ating wala nang slavery ngayon, so ang nangyayari sa batas natin ngayon, makukulong siya, no? Ngayon sa Exodus 22:4 naman, no? Kapag daw yung axe ay naninakaw ay nahuli, no, nahuli magnanakaw, buhay naman yung axe. So sinole. Pero dapat ibibigay niya ng doble. Ibabalik niya ng double, no? Kasi nabalik naman yung ano yung actual na item, ano, o na animal, ano. So ganun pa man, katulad din yan ng mga iba, halimbawa, may nagnakaw ng cellphone, kunwari, based on that rule. Pero yung cellphone nakuha ulit. Hindi lang basta makuha yung cellphone, kundi pagbabayaran niya ng doble ng tao. Yun ang Kasi yung araw na, halimbawa, ginagamit niya yun sa trabaho niya, oo. yung araw na hindi niya nagamit, pwedeng isulit yun. Yan, no. Yun ang mga ano, no. Kaya yan ang importante na kailangan alam natin ang rules ng Torah kasi kaya minsan dahil hindi natin alam, wala, konting sorry lang, okay na. Kaya umuulit, ulit-ulit tapos hindi walang justice system, ano. Tapos yung isa pa ito sa mga farmers natin, ano. Ngayon kapag ka daw ang isang baka, no, na ano na parang pumunta sa kabilang sa mga pumunta sa o yung baka mo, kalabaw mo, whatever, pinapunta mo sa kapitbahay, kinain niya yung damo niya, no? Doon ang hinain. Oh, imbis na dun sa'yo, dapat ibigay mo rin, ha? Sa mga farm dito, usually yung kambing ang madalas. Oh, kambing, oh. Pinakawalan mo, hindi mo pinapakain yung damo mo, nire-reserve mo yung sa future, no? Yung kapitbahay mo pinakain. Paano, Brad, kung hindi alam na, siyempre, nakawala, nakapunta sa kabila? Ganun din. Ganun din. Ang mangyayari nun, ibibigay mo yung best part ng field mo. Kasi responsible ka ron eh. Animal yun, wala namang alam yun eh. Pero dahil Sulit na lang sa ibang kaparaanan kung wala namang alagang hayop yung kabila. yes, oo. Yun na kung gano'n, ano. Yun ang yung may mga certain na give and take yan, ano. Tapos ito kapag kunwari nagsusunog ka, tapos nasunog mo yung mga pananim ng kabila, pagbabayaran mo rin 'yon. Okay, nadama. Hindi pwedeng sorry sorry lang. ang problema kasi sa sorry sorry lang, ano, ay yung na-damage. So kailangan niya magpatawad. Pero may hinanakit siya eh. Yung nag-sorry, sorry lang. Alin? Nag-sorry lang siya, parang wala lang. Madali lang mag-sorry. Pero hindi po ganun ang rule ng Panginoon. Ang sinasabi niya, dapat pagbayaran mo rin. Kasi May kapalit. ando doon na tayo sa dapat magpatawad. Pero dapat naman siya humihingi ng tawad. Dapat naman may restitution. Otherwise, hindi marirestore ang fellowship. Tapos lumalabas pa ang may kasalanan pa, yung hindi nakapagpatawad ng completely or nagpatawad pero nagdaramdam. Siya pa ngayon ang may kasalanan tuloy. Dahil siya na ngayon na agrabyado, siya pa ngayon yung parang may kasalanan, ano. Dahil hindi siya maka-move on, hindi maka-move on, ano. So it's really not a good thing, ano. Parang katulad nga ito, nabanggit ko na ito dati. Yung tao na bangga na ano niya na dent niya yung sasakyan ko. Nagsorry lang siya. Ayaw niyang bayaran kasi nagsorry na raw siya eh. So, tas umalis na, di ba? Ang saya. So, ganun ano. Ngayon, dito sabi rin ng ano, sabi din dito sa Torah, no. Kapag ka yung kunwari yung nagkaroon ka ng tawag dito yung may ipinatago sa iyo ang kapitbahay mo. Tapos nawala. Nawala.
So ngayon, either ninakaw or whatever, kung hindi natagpuan yung magnanakaw, ikaw ay mangangako na wala kang kinalaman doon, no? Pero kung wari may pinatabi sa na animal, tapos namatay yon, you have to restore that, no? So yun ang may mga certain kasi pinagkatiwala sa iyo yun eh. Pinagkatiwala sa iyo ano. Ngayon sabi rin dito sa Exodus 22:14 ano, kapag ang tao ay nanghiram ng something ano, ng bagay o animal whatever, tapos nasaktan ito o namatay. Um, tawag dito yung kung kasama ang may-ari, hindi niya pagbabayaran 'yon. Kunwari, umupa ka ng kalabaw. Binayaran mo yung nag-upa ka. Pero kasama rin yung may-ari doon din, no? Tapos namatay yung kalabaw. Na heat stroke, whatever. Hindi mo alam kung anong nangyari ron. Hindi wala kang kinalaman doon kasi ano yun eh. Kasama yun sa upa. Ganun talaga, may risk. Pero kung ginamit mo lang yung ano na yun, yung kalabaw o baka, whatever, tapos namatay o nawala, wala yung may-ari, pagbabayaran mo yon. Kasi inano sa iyo yun eh. Binigay sa iyo yun eh. Pinagkatiwala sa iyo yun, ano? So yan ang mga mga rules ano. Sa Exodus 22:16. Ito I think na pag-usapan na to natin dati pa. Pero ito dahil na-repeat ito na ulit ano. Kapag daw ang isang lalaki ay parang sinidyus niya yung isang babaeng virgin ano, na hindi pa na-betrothed o wala siyang hindi pa siya tawag dito yung hindi pa siya na ano sa wala pa siyang commitment sa iba. Wala pang Tapos sinidyus, magaling mambola eh. Dapat pakasalan mo 'yon. Pag hindi mo pinakasalan o ayaw ng magulang, dapat magbabayad ka pa rin ng dowry doon sa magulang. Kasi pinakialaman mo eh. Hindi dapat pakialaman yung ganun ano. Tapos sa Exodus 22:19, sinasabi rin dito na kung sino man daw ang nakipagtalik sa isang hayop, dapat ay mamatay, no? Pati yung hayop papatayin din. Tapos sabi dito, Exodus 22:20, kapag daw ikaw ay nag-sacrifice ka to any god, sabi ng Panginoon, you will be utterly destroyed. So medyo careful tayo diyan ano. Tapos sa Exodus 22:21, sabi dito na wag daw nating aapihin ang mga stranger, no? Ito madalas ito parang sa atin kantsaw lang o minsan parang akala natin wala lang. Marami tayong mga kapatid na inchik, kapatid na mga Bombay, gano'n no? Or kahit mga dayuhan, kahit sino, Korean, basta hindi Pilipino. Yung inaasar, yung ino-oppress, pinagtatawanan, gano'n eh. Parang sa atin joke, pero actually sa Panginoon hindi joke sa kanya 'yon. Kasi tayo naging pwede rin tayo maging stranger sa ibang bayan. Hindi tayo pwedeng maging mapag-api o racist, no? Madalas mga ganon. In as much as maraming nang aabuso rin na inchik, nang aabuso na Bombay, nang aabuso na Hapon, may mga ganon. Pero wala namang kinalaman yung isa na inaano natin dahil mukha siyang katawa-tawa, gano'n, no? Or minsan mga dayuhan, yung binubuli, yung bago sa bayan, kahit kapwa Pilipino. Naalala ko pag minsan, lalo sa Manila, minsan pag Bisaya, pinagtatawanan, inaalipusta. Ito po ang dahil hindi natin pinag-aaralan ang Torah. Dahil sinasabi Old Testament na yan, wala na yan. Kaya nauulit natin, nagagawa natin yung mga hindi dapat gawin. So akala natin joke lang yun. Joke lang naman yun. Pero yung nasaktan na tao,
Siya pa ngayon ang may kasalanan dahil nasaktan siya, na hindi siya nagpatawad. Kasalanan patuloy niya ngayon. Mali po yan, mga kapatid. Ano? Wag po tayong ganon. Kasi ang Panginoon, hindi siya papayag na gagawin yan. At babalik at babalik. Babalik at babalik sa atin yan. Ano? Sa Exodus 22:22, sabi dito, wag daw nating aapihin ang mga widow, tsaka mga fatherless, no? Yung mga wala ng magulang, wala ng ama, yung mga ganun, no? Kasi sabi niya, pag inapi mo ito, at ito'y umiyak, yari ka. Sabi niya, sabi, sabi niya, I'll make sure na yung asawa mo mawawalan ng asawa, at yung mga anak mo mawawalan din ng tatay. Sasagutin ang kanyang panalangin. Oo. Hindi umiyak lang, na umiyak. Hindi naman siya umiyak na dahil sana iganti mo ako pa, hindi naman ganun yung nasaktan umiyak. Nako, mapagkampi ang Panginoon sa ganon. So careful po tayo, no. Kaya ito is very important na pinapag-aralan natin ang Torah. Kasi merong mga commandments na ang sensitive ang Panginoon doon sa ganon. Very sensitive siya. Kapag kayan ay umiyak, sabi niya, yun lang, umiyak lang. Talagang pakikinggan ko ang kanilang iyak, sabi niya. Exodus 22:23. At ako'y magagalit, sabi niya. Exodus 22:24. Magagalit siya ng sobrang galit, sabi niya. Tapos sabi niya, I will kill you, sabi ng Panginoon. Papatayin kita. At yung asawa mo ay magiging widow at yung anak ay magiging walang ama. So, yun ang nakakatakot dito. Kaya, napaka-importante po na inaaral natin ito dahil para makilala natin ang Panginoon. Alam natin kung saan siya magagalit at saan siya matutuwa. And then, hindi natin gagawin yung ikagagalit niya at gagawin natin yung ikatutuwa niya. Ganun po. Brother Richard, Yes. mapapansin natin kung gaano kamahal ng ating Elohim ang mga widow. Yes. Kaya nga, sabi niya, huwag niyong kakalimutang dadamayan sila sa mga kanilang pangangailangan. Pati yung mga anak nila na fatherless, talagang madalas kaya mabasa sa buong Torah. Mm-mm. At actually, kahit sa New Testament, nandoon yung pagdamay sa mga widow at fatherless. Correct. Oo. Natin. Yun, kaya importanteng alamin natin talaga ang Torah kasi ito yung mga issues na akala natin parang okay lang, parang wala lang, joke lang eh kasi ano ba naman yun inasar ko lang naman na wala ka ng ama. Inasar ko lang naman wala ka na, byuda ka na. Masyado ka naman sensitive. Siya pa ngayon yung may kasalanan. Hindi talaga nawawala na nabubuli ang widow, ganun din ang fatherless. Correct. Nasaan ko rin yan nung bata ako. Kaya yan sabi ng Panginoon, pag yan umiyak, pakikinggan ko, sabi niya, I will surely hear their cry, and my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. So be careful tayo dito mga kapatid, mga kaibigan. Alam natin, ito pala'y galit talaga ang Panginoon sa ganito. Parang sa atin, parang simple lang naman. Di ba? Pero hindi pala. Tapos ito, sa Exodus 22:25, sabi niya rito, kapag daw nagpahiram tayo sa mga taong mahihirap, wag naman yung sobra-sobra ang interest na grabe na, no? Naalala ko yung mami ko na ganyan napahiram din ng ganyan. Hindi siya makabangon talaga eh. Medyo mahina sa math yung mami ko. Unfortunately, pero businesswoman siya, pero naghahanap buhay lang siya. Ang laki ng interest. Sabi niya, pinagtatrabaho ko na lang yung mga pinagkakautangan ko. So, imbis na makatulong, nga, 5'6", grabe, sobra. So, medyo matakot po tayo, no? Yung magpahiram tayo, yung sakto lang. Wag naman yung sobra-sobra. Kasi pag yan, sobra ibabalik din, kukunin din sa atin ng Panginoon, nakakatakot, no? Tapos eto ngayon, yung Exodus 22:26. Sabi niya kapag ka daw ang yung may gustong umutang,
tapos inano niya yung isasanla niya yung kanyang damit o kanyang ano na o kumot o something na ano Panahon na doon, balabal o kumot. o balabal o kumot. Sabi niya, okay lang na kunin mo pero isosoli mo bago matapos ang araw. Dahil pag yan gininaw, yari ka. Yari ka. Pag yan umiyak dahil gininaw. At yung nag-self-pity, may mga ganon, nagsa-self-pity, hindi naman sila nagsusumbong. Iyan sabi niya, I will hear their cry, for I am gracious, sabi niya. So, wag po natin kunin, ano. Minsan, yung, ganon din, ang turo din ng Panginoong Yeshua, ganyan din Kapag ka may humirap na sinanla nila yung gamit nila sa panghanap buhay, dapat ibalik mo. Kasi paano sila makakabayad? Yan ang hanap buhay nila Tapos kinuha mo pa, di ba? Naalala ko nga may ganyan akong experience din. Isang construction, well, contractor siya actually. Medyo nagigipit din. So inaano niya sa akin, sabi niya isanla na lang niya yung mga gamit niya. Sa isip-isip ko, eto yung nasa Bible. Hindi mo pwedeng kunin paano siya makakabayad? Paano siya kung kinuha mo rin yung gamit niya, di ba? Ito po yung ito po yung gusto ko ring i-emphasize yung 10th commandment, thou shalt not covet. Na ito napag-usapan natin to nung last time Thou shalt not covet your neighbor's house, your neighbor. Sa kabilang station, radyo. Yeah. Sa 10 commandments, sis. Last Shabbat. Last ano lang, yung kasunod lang ito yung sa 10 commandments, Exodus 20. Chapter 20. Yung sinundan lang natin. Yung neighbor doon, yun yung, kasi parang, yun nga tanong ko sa mga anak ko, sabi niya, ano bang neighbor? Kasi tinanong din kay Yeshua yan Who is our neighbor? Ngayon, ang explanation ni Yeshua, yung patungkol dun sa Good Samaritan, no? So, ang neighbor, in as much as parang it appears na everybody, pero based sa definition ni Yeshua, ang neighbor pala natin, yung nangangailangan. Kasi hindi mo man tutulungan yung mga hindi ka naman kailangan. Mas mayaman pa sa'yo, o suplado pa nga sa'yo yung dito yung covet yung wag daw natin i-covet yung neighbor's house, yung neighbor's property. Ito po yung mga nangangailangan tapos isasanla yung property nila. Tapos parang mas matutuwa pa tayo na wag na nilang matubos Kasi sa'yo na yung property nakatipid ka na, nakamura. Wag daw ganon, sabi ng Panginoon so wag natin wag natin tawag dito, wag natin ikokobet ang kanilang mga yung mga nangangailangan. Wag natin ikokobet kung ano meron sila. Alba yung mga tools kunwari. Ito Brad, sa'yo na ano na lang sasanla ko to sa'yo. Wag daw. Dapat bigyan mo silang chance na mabawi nila 'yon, no? Kasi kailangan nila 'yon Ngayon, kung gusto mong bilhin, buy it at fair market price. Ganon. Wag yung parang pinagnasaan mo dahil gusto mo, no? Unless na they're really selling it, then it's a different story. Pero kunwari alam mo yung mga naririmata dahil sa hindi nakabayad o dahil sa taas ng interest, wag daw ganon, sabi ng Panginoon, ngayon, another, ito ang isang commandment na marami sa atin ang nakakagawa nito, no? Dahil sa zeal natin, dahil mananampalata tayo, sabi sa Exodus 22:28, sabi niya, thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people. So dalawa po itong commandment na to, Una, wag daw nating i-mock o i-revile ang mga Diyos-Diyosan. Gusto ko muna mag-focus dito. Marami, in as much as tayo ay naniniwala sa one true God. Ang God of Israel is the God of the universe, siya ang creator of the heavens and earth. Isa lang siya na true God. Yung mga iba, false gods.
Pero existing entity po sila, no? They are entities, they are powerful beings na yung mga Diyosan sila ng ibang mga relihiyon, no? So, itong mga gods na to, powerful ito, may mga feelings din ito. Pag nirevile natin sila, malamang masasaktan ka rin talaga. Pwede rin silang gumanti sa'yo eh. So, Kahit hindi sila buhay. hindi actually sis yung idol, yung rebulto, hindi buhay. Pero yung spirit behind it ay buhay na buhay. Nandoon. Ando dun yun. So pwedeng gumanti yun. Kaya nga sabi sa Jude 1:8 ano, yung mga tao, may mga tao na nire-revile nila yung mga ano, yung mga dignitaries saka mga ano, mga powerful being. Inaano nila lalo na yung mga Sa pa ng ibang tao. pinaano nila yung parang minamak nila eh. Parang kalaka kasi ano eh they are children of God daw eh. So minamak nila yung ibang mga Diyos-Diyosan. So when they do that minsan natatamaan din sila eh. So it's a commandment na wag natin silang gagalawin. Wag natin silang kakantin. Hindi rin natin sila dapat katakutan. Hindi natin sila dapat sambahin, hindi natin dapat sila pagsilbihan, pero hindi rin natin sila dapat i-revile. Huwag mo rin babastusin, di ba? Huwag mong katakutan, huwag mo rin babastusin, huwag mong pagsisilbihan. At sabi ng Panginoon, huwag mo ngang ibabanggitin ang pangalan nila sa bibig mo eh. Pero huwag mo rin bastusin. Kasi baka magantihan, parang hindi yan nalalayo sa anak ka ng pulis tapos yung siga sa kanto inaano-ano mo. Malamang masasapa ka talaga, di ba? So nire-revile mo. So Naalala ko, Brad. oo. Even si, yung Angel Gabriel, Yes. Michael. sinabi niya yung devil na, Michael, Yes. Archangel. Oo. Sinabihan niya yung devil na the Lord rebuke. Imbis na pagalitan niya Oo. O i-accuse niya. Oo. sabi niya, the Lord rebuke you. Yeah, the Lord rebuke you. Oo. Oo. Ang Elohim na Yeah. sa kanya mag-rebuke. Oo. Yung iba yung iba may mga ibang mga mananampalataya na nire-revile nila ang mga evil spirits ano. Don't do that. Hindi ka inaano, wag mo rin silang anuhin, no? Tapos ang another common na pagkakamali ng karamihan, if not all, yung kina-curse or inaano nila, minamak nila ang ruler of the people. Kahit hindi, kung ayaw mo sa presidente, ayaw mo sa vice-presidente, ayaw mo sa gobernador mo, mayor, you cannot curse them. You cannot curse them, you cannot mock them, you have to respect them. Hindi natin dapat gagawin, kasi commandment yan, ano? Kahit pa sabihin ng daya o nanloko, o kahit ano pa yan, it doesn't matter. That's their thing before the Lord. Kahit gaano kasama yan, ang tayo, sila'y nasa power eh. Hindi mo pwedeng i-curse or i-mock or i-revile, no? So, itong passage na to, Exodus 20-28, it pertains sa mga gods that is unseen at sa mga rulers ng mga tao na seen, na nakikita. So, it goes also na hindi din natin dapat i-revile ang religion ng iba. Kasi pag ni-revile natin ang religion ng iba, nire-revile din natin ang gods nila. So, let it be. May respeto tayo sa relihiyon nila. No? Hayaan mo lang sila. We don't do what they do, but we don't mock them as well. Let it be. May respeto. Sa Exodus 20-29, sinasabi rito na wag daw natin i-delay ang pag-offer natin ng first of thy ripe fruits, no? Wag natin i-delay, no? Or of thy liquors, o yung mga yung ino-offer natin, mga wine. Tapos, yung firstborn of thy sons shall thou give unto me. So, kaya lang, yun nga, may utos din na dapat mong i-redeem ang firstborn. May certain... Ha? Paano pag-redeem sa mga first? Ang pag-redeem, may maliit na seremonyas yan, tapos may token lang yan, parang
if I'm not mistaken, parang 2 silver coins, amounting to, Katumbas. parang ano lang mga, magkakano ba yon? Parang mga, wala pa yatang 500, 600 pesos Parang ganun Mahal din ang silver. De, yung maliit lang na silver coin, alam ko, basta less than 1,000 pesos. Parang ganun. So, it's a more of a ceremonial lang. Oo. Yan. Ngayon, sa Exodus 23:1, no? Yung mga kukuha yung ilan. Lalo pala tayong tempo. Ano? Wala tayo, Brad. Brad, nawala. Sige. Okay, sorry. Tapos sabi rito, ito pa, isa. Sabi dito, Exodus 22:30, no? Na yung mga oxen, mga sheep, yung firstborn ng oxen and sheep, no? Dapat pala, Ito po yung connection natin kay Brother Richards. okay. Okay. May tumawag, Brad. May tumawag tapos naputol ka. Okay. Oo. Minit sa cellphone ko. Sige lang. Oo. So ito, sabi dito, wag daw natin i-delay yung pag-offer natin ng mga firstborn ng oxen or sheep, ano? Naalala ko may nagtanong sa akin na kapatiran din na kung gaano katagal na dapat ibigay yung offering na yon. Sabi dito 7 days lang, dapat 7 days siya pwedeng kasama ng nanay niya. So baby pa talaga. Tapos on the 8th day dapat ibigay na raw ito sa Panginoon. So anong gagawin mo? Paano mo ibibigay? Ito po ay niluluto. Tapos ino-offer, kakainin mo in front of the Lord. With parang fellowship. Kasama yung nanay. Hindi mo pwedeng kainin yung nanay. Yung ano lang, Firstborn lang. yung firstborn na lalaki yung lalaki hindi yung babae. So, imbis na ibabayaran mo ng pera, ng halaga. Yung sheep ang binibili lang ng pera yung yung tao, yung baby boy. Yung tao lang. Pero yung animal na clean animal, dapat i-offer mo sa Panginoon on the 8th day. Ang gagawin diyan, maliit pa siya. Firstborn. Yeah. Kahit goat. Goat, sheep, oxen. Pero pag unclean animal, aso o kabayo, dapat mag-offer ka ng iba. Pero hindi po ito Okay. Hindi pwedeng kainin. hindi pwede, hindi mo pwedeng patay. Hindi pwede. Pwede mong i-redeem 'yon. Oo. Nangyari ito sa amin, hindi namin alam, hindi namin naalala. Basta yung after due date na yun, na namatay yung baby na goat. Oo. Tapos, siguro 1 month na ba ako na-realize na, ay, firstborn pala yung dapat i-redeem natin. Oo nga. Pinawi ng Panginoon. Oo nga, kinukuha rin niya. Kinukuha rin niya. Oo. Pero firstborn ng yung unang anak lang. Pag nanganak ulit, pangalawa, wala na, hindi na. Halimbawa, kunwari, yung yung una, lumaki, maliit na kambing, kunwari, tapos lumaki siya, babae. Tapos nanganak siya, yung unang lalaki, yon. Pero pag nanganak siya, kunwari, una babae, hindi. Yung unang lumabas, kahit, di ba, minsan, 2, 3 anak yan, sabay-sabay. Yung una lang na lumabas. Pero kunwari, the next season, nanganak ulit siya, lalaki, hindi na. Hindi na kasama yan, hindi na yun ang firstborn, no? The one that opens the womb. Yan, no. Yung unang-una. Yung, Torah. tapos ito, ang ginagawa dito, niluluto natin to in front of the Lord. Tapos kakainin mo before the Lord in a fellowship. Yan ang offering nun. Yun ang hindi mo yung susunugin mo na parang hanggang maging abo na, hindi po ganoon, ano. Offering. Yeah, hindi ganoon, ano. Hindi siya burnt offering. Hindi siya burnt offering, ano. Naging meal offering yung firstborn. Yan, Tapos Exodus 23:1, ano. Sabi dito, wag daw tayo magbibigay ng false report, yung mga maling balita. Ito common ito sa mga believers, ano. Minsan sa lahat, hindi naman sa believers lang. Minsan
minsan lalo yung mga kumakalat, yung mga maling report, akala natin totoo. Thank you. Fake news, oo. Minsan paniwalang paniwala tayo dahil ito'y galing sa pinagkakatiwalaan natin na tao. Pero yung pinanggalingan din nun, igaling din sa akala niyang matinong tao. Kasi Nakakabit niya. hanggang ngayon, pag mali yun, nag-propagate ka ng maling report. At walang excuse doon, no? Minsan marami, lalo na minsan nakakakita ako, no? Although hindi ako masyado fan ng vaccine, ano? Pero marami ako nakikita report na kung ano-ano sinasabi na parang mali naman yata. So, Minsan OA. maling report at pinakakalat nila. Kung ayaw mo ng vaccine, huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na magpakalat ng mga... Ang ganun din. Tapos sasabihin pa nila, hindi, talagang totoo to. Bakit ikaw ba mismo ang nakakita ng component niya na may ganito yan, may ganyan. Nabalitaan mo lang, tapos pinasa mo, wala namang katotohanan. So, wag daw tayo mag-ano ng mga fake news. Ano? At wag din nating... Kahit totoo, Brad, siguro mas maganda na tahimik na lang. Tahimik ka na lang kasi una hindi, unless na ikaw mismo ang nakita mo, nilagyan ng kung ano yon, eyewitness ka dapat, pwede ka magsalita. Pero kung sabi lang ni ganito, sabi ni pastor ganito, sabi ni rabbi ganito, sabi ni bishop ganito, sabi ni ganito, scientist ganito, wala, hindi mo alam eh. Wag daw ganon. Tapos sabi rin dito, wag daw sa Exodus 23:2. Wag daw tayo magfo-follow ng multitude to do evil, ano? Kasama ito ng yung mga nagrarally-rally. Normally, yung mga nagrarally, normally against the government eh. Unang-una sinabi na nga, wag mong gaganunin yung leaders mo eh. Don't go with these people, ano? Kasi hindi dapat, ano? Nawawala yung ano eh. Dapat we should be at peace with everyone as a believer, no? Kung may rally sila, hayaan mo sila. Pero let's not join them, no? Kung meron tayong discontentment, ipag-pray na lang natin yung mga leaders natin kasi wala naman tayong magagawa ron. Inalist natin, sino ba ipapalit? Minsan ginagawa yung pinalitan mas malala pa pala, mga ganun, hindi natin alam. Minsan mas malala pa yung tumalit. Kaya nga madalas ganyan, ano. Maganda talaga, Brad, yung tahimik na lang na magmasid at manalangin. Manalangin na lang tayo at gawin natin kung ano yung tama nating gawin, ano. Taas natin. Oo. Ngayon ito pa, ito ang isang Exodus 23:3. Huwag daw nating kampihan ang mahirap dahil sa mahirap siya. Yung kaso niya, halimbawa, mahirap siya eh. Kaya minsan kinakampihan siya. Mali po, lalo na kung mali ang kanyang ginawa. Halimbawa po, may mga ganito, no? Hindi naman, wala po akong against sa mga kapatiran natin na mahihirap, ano? Pero minsan may mga mali rin silang ginagawa. Halimbawa, kinukuha nila ang lupa ng may lupa. Tapos uukupahin nila ron. Ngayon, kung sasabihin mo na kinakampihan mo sila dahil sila'y mahirap, na okay lang sa kanila manguha ng bahay ng may bahay, lupa ng may lupa, mali po yun. No? Huwag daw nating kakampihan yung... Ang madalas dito, Brad, sa mga sa mga caretaker ng farm, na hindi nila binibigay yung nararapat para sa land. Tapos, may mga alam ako na sila pa yung matapang, halos di na makatungtong yung may-ari. Ayun nga. Tapos pag kinaso, wag daw kakampihan yung mahirap simply dahil mahirap siya. Yan ang commandment, ano? Yan yung Exodus 23:3. Pero meron ding pangkontra diyan. Sabi naman sa Exodus 23:6, wag naman daw nating i-delay ang kaso ng mahirap dahil sa mahirap siya. Ibig sabihin kung alam mo yung mga mahihirap na inalipusta, inagawan ng lupa ng land grabber naman, ganon. Dahil ninuno pa niya, nakatira na siya dun sa lupa na yun, tapos linan grab ng isa dahil pinatituluhan, ganon, ano. Tapos ang ginagawa, dinidelay yung kaso para humaba hanggang tumagal ng tumagal, baka sakaling manawa na lang, ano. Wag daw gagawin yun, ano. Exodus 23:6. So ibig sabihin, mahirap man o mayaman, dapat based sa tama. Pag mali, pag tama, tama. Hindi dahil sa mahirap siya o mayaman siya. At wag mo ring aapihin yung mahirap
dahil by delaying tactics. Bawal din yon, sabi ng Panginoon, ano? Tapos sa Exodus 23:4, sabi rin dito na kapag nakakita ka ng animal ng kaaway mo, dapat ibalik mo. Nakita mo, mong hayaan na maligaw or something, ano? Pag nakita mo yung kalaban mo o yung kanyang animal nahulog o nahihirapan, tumulong ka pa rin. Tumulong ka pa rin, ano? Yun ang utos sa atin ng Panginoon, ano? Tapos sabi dito, wag daw nating yun nga, wag tayong mag-ano ng mga false matter, ano? So mga fake news. Sabi niya ang innocent wag daw saka yung mga righteous wag daw papatayin. So yan yung yung pinagbibintangan tapos sila ay napapatay, ano. Tapos eto na. Exodus 23:8. Ito, maraming masasagasaan nito, no. Wag daw tayong tatanggap ng bribery, ng bribe o ng regalo dahil ito daw ay nagbubulag sa isang matalinong tao o marunong na tao at pinipervert niya ang words ng righteous. So yung suhol sa madaling salita, parang innocent siya, ano ba naman yon, maliit na regalo, ganun. Pero kung ito ay nagiging, kasi minsan pag binibigyan tayo, akala natin okay lang yun, pero actually may kapalit yun. So, wag po daw tayong tatanggap ng mga suhol, ano. Although meron tayo sa mga government employees, dati rin akong taong gobyerno nung araw, merong rule dyan na hindi pwede. I think mas mahigpit pa nga yata ngayon. Hindi na pwedeng magregalo sa mga parties, ano. Oo. Tapos, sa Exodus 23:9, wag daw natin i-oppress ang stranger. Ito, nabanggit na natin kanina. Pero binanggit ulit ito Inuulit. Pag dinoble ng Panginoon, ibig sabihin, importante. Kaya yung mga dayo na nasa ating bayan, ano, wag daw natin silang gaganunin. Yung i-oppress, no? Sa Exodus 23:10, hanggang 23:13, ano? Patungkol ito sa Shemitah, yung Sabbath of the land, no? Sabi dito, 6 years, kapag may lupa ka, 6 years mo pwede mo itong taniman, kung anong gusto mong gawin dito sa lupa mo. Mag-double harvest ka kung gusto mo, double crop, whatever. Pero on the 7th year, pahinga yan. Hayaan mo kung anong tumubo dyan, hayaan mo lang. At wala kang gagalawin dyan. Kapag ka may kusang tumubo, dahil siyempre tinataniman mo, hayaan mo lang. Kung may kumuha, hayaan mo lang. Kung walang kumuha, hayaan mo lang din. Kasi ito yung chance ng mga mahihirap, ng mga strangers, even ng mga animals, na mabuhay din. At most especially, yung land mismo. So by logic, yung mga prutas, kunwari, o yung mga tanim, na doon na siya, na-fertilize niya ulit yung land. Kaya meron na naman ulit siyang another 6 years na mabibigyan ka ng bunga, no? So yan yung every 6 years. Kaya kung may bili ka, yung unang lupain mo, kunwari may isang hektarya kang lupa, una mong binili 6 years ago, pang 7th year ngayon, hindi mo dapat galawin yon. Shimitan ng lupa yon. Yung start ng bilang, the moment na-acquire mo. Na-acquire mo yung lupa, yes. Yun ang start ng, yes. Kung wari, bumili ka ngayon, ay 6 years mo lang ngayon. On the 7th year mo lang ngayon, hindi mo dapat gagalawin yan. Kaya pwedeng alternating yung lupa mo. So, ito yung para sa mga tanim, puno, lahat ng tinanim. Correct. Pero meron ding special rule sa mga punong, yung tinanim mo na puno. Yung unang 3 bunga, unang 3 taon na bunga, ito na pag-usapan natin ito sa kabilang station. Hindi mo dapat i-harvest. Hayaan mo lang din. On the 4th year, yun ang i-harvest mo, pero i-offer mo sa Panginoon. So, ibig sabihin, kakainin mo to in front of everyone. Kasama mo family members, friends, saka mahihirap. Yun, on the 5th year, pwedeng kainin yun. Yun dapat kainin. Pwedeng. Pero on the 5th year, sa'yo na yun. On the 6th year, sa'yo na yun. On the 7th year, pahinga na naman yung lupa mo.
Pahinga. Tapos, sunod-sunod na yan. Sa'yo na yan after that. Oo. Yung mga bunga niya, pwedeng kainin. Tapos, invite yung yung mga kapitbahay, kung sino mga poor, ganyan. Yes, oo. Kasi, ano yan, fellowship yun eh. I-offer mo yun. Oo. Kanya yun. Oo. But may singit lang ako na tanong. Yes. Yung pagdating sa first fruit ng gulay, vegetable. Okay, ang first fruit ng gulay, yun din ano. Kunwari, sabihin na lang natin may mga pechay ka. Sabihin na natin pechay. Oh, yung unang-unang pechay, yun ang first fruit. Hindi yung buong garden mo, hindi po yun ano. Hindi kasi may nagtanong Hindi doon yung pinaka-best na talaga. yung una. Yeah, yung una tsaka normally yun ang best eh. Kasi may nauuna talagang bumubunga, nauuna siya eh. Merong nauuna eh. Nahuhuli yung iba eh. Di ba? Minsan tatanim ka sa Ilan? Isa o kahit dalawa? Mga ganyan. sa isang group, normally sa isang ano, yun yung una lang eh. Isang plot. Sa Halimbawa, isang oh, plot. yan Hindi. Kunwari may 10 plat ka na puro pechay. Yung una lang, yung isang pechay lang. Yun lang ang first fruit mo. Hindi yung buong isang ektarya mo na pechay ang ibibigay mo, hindi po ganun. Harvest. Oh, hindi po hindi po first harvest. Ang Panginoon po hindi niya pinapatay ang tao niya. Gusto lang niya magbigay ka lang sa kanya. Kung ano yung para sa Panginoon, the rest sa iyo yun. Iba din ang 10%, iba rin yun, iba rin ang tithe, iba rin yung first fruit. Pero yung first fruit, yun po yung unang may nauuna talaga lagi. Bawa, ganun din sa punong kahoy, ano? May makikita ka unang naging bunga. Siya yun, riribunan mo na yun. Yun ang first fruit ng bawat puno. Dapat pala lagyan agad ng marka. Lalagyan mo na kagad ng marka. Oh. So, hindi po, kasi may nagsabi na buong harvest, wag po ganon. Hindi po tama yun. Ano? Hindi po. Ganon ang instruction. Hindi po ganon ang instruction. Wag ganon. Kaya marami nagkakamali kasi hindi nila. Oo. Brad, ano na tayo? Okay. Tayo sa oras. Okay. Oras po natin kayo na restaurant na ng hapon. So, wrap up na natin, Brother Richard. Okay. Oo. So, yun nga, katulad ng napag-usapan natin ay dapat pinag-aaralan natin ang Torah para hindi natin ma-violate, ano? May mga commandments na very sensitive ang Panginoon, katulad ng pag-alipusta sa magulang, katulad ng pang-aapi sa mga widows, saka sa mga fatherless, sa mga strangers, ano? Ayaw ng Panginoon yan, no? So, kaya ini-encourage ko po mga kaibigan natin, mga tagapakinig, mga kapatiran na pag-aralan natin ang Torah at nang maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, I hope and pray na naging maliwanag ito, no? At nawa ay maisabuhay natin. So, tayo po ay pwede na tayo manalangin, Sister Deb, ano? Yes, Father. Okay. Manalangin po tayo, Ama namin na nasa langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-usapan namin ang inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binigay niyo po sa amin ng Torah upang maintindihan po namin kung ano yung nasa kalooban ninyo, ano pong mga dapat namin gawin at mga hindi namin dapat gawin. Pagpalain niyo po ang inyong salita at pagpalain niyo po ang mga tagapakinig na ito ay bumunga sa buhay ng bawat isa. At nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo rin po ang Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na maipahayag ang inyong salita. Muli po namin binabalik sa inyo buong papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen.